Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng kandila, narinig ko na lang ang sarili kong humihingal habang sumasabay ang malalalim na hininga niya sa hampas ng bagyo sa labas. Ramdam ko ang init ng kanyang balat at ang paglapat ng aming mga labi sa lumang sofa na iyon. Isang marahas pero madamdaming pag-angkin ang naganap sa gabing iyon, isang gabi na tuluyang nagpabago sa buhay ko bilang isang varsity player at sa kanya na seryoso kong tutor. Sino ang mag-aakala na ang tutorial session para lang maisalba ang bagsak kong grade sa math ay mauuwi sa isang mapusok at lihim na pagnanasa sa loob ng aking kwarto? Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga lihim na hindi madaling ikwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa, at laging totoo. Bago natin simulan ang buong kwento ng buhay at pag-ibig ni Ramil, huwag kalimutang i-like ang videong ito, mag-subscribe sa ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga pinakabagong Pinoy BL stories. Kaya naman, ihanda na ang inyong mga sarili, humilig ng pwesto, at tara, pakinggan na natin ang kwento. Kuya Will, itatago ko na lang ang sarili ko sa pangalang Ramil. Dati akong star player ng basketball varsity sa isang sikat na university sa Maynila. Heto ang totoong kwento ng buhay ko, na nagsimula sa isang bagsak na grade, pero tuluyang binago ang buong pagkatao ko. Ang naging guro ko sa buhay at sa puso ay ang mismong naging tutor ko. Ramil, nakikinig ka ba sa mga sinasabi ko? Galit na galit si coach sa akin noon, habang pabalik-balik siya sa tapat ng locker room pagkatapos ng laro namin sa UAAP tournament. Seryoso ang mukha niya at talagang bakas ang matinding disappointment sa boses niya. Hindi pwedeng ganyan ang mga grade mo, makalintal. Walang silbi ang pagiging magaling sa pag-shoot ng bola at pagiging star player kung masisira ang academic eligibility mo sa liga, sabi ko naman sa kanya. Coach, hindi naman po ako tuluyang bumabagsak. Sa isang major subject lang naman po ako medyo nahihirapan ngayon. Advanced Mathematics, Ramil. Co-captain ka pa naman ng team natin. Humanap ka ng tutor mo agad-agad ngayon ding linggong ito. Dahil kung hindi, seryoso ako. Babangkain kita sa susunod na championship series natin, sigaw niya sa akin. Bago niya ako tuluyang tinalikuran at iniwan doon sa hallway ng sports complex. Kuya Will, doon talaga nagsimula ang matinding problema ko noon. Sobrang bigat ng pressure sa akin. Kasi ako ang inaasahang maging top rookie para sa gaganaping PBA draft ng mga malalaking team sa bansa. Pag uwi ko sa dorm, nalaman ng pamilya ko ang problema ko. Dahil umiyak na ako sa stress. Ang kapatid kong si Nikki, may naisip na solusyon agad. Bakit hindi mo hilingin kay Jason na itutor ka? Yung kapitbahay natin sa kabilang kalye na nag-aaral din sa university nyo. Sobrang talino niyon. Laging bida sa engineering department. Noong una, nag-aalangan talaga ako kasi mukhang sobrang seryosong tao si Jason. Parang ibang mundo ang ginagalawan niya kumpara sa akin na puro sports lang ang alam at laging barkada ang kasama. Pero dahil takot akong mabench at masira ang pangarap kong makapasok sa professional league, nilakasan ko na ang loob ko. Kinabukasan, tiyempo namang nakita ko siya sa labas ng bahay nila habang nagdidilig ng halaman dahil weekend noon. Jason, alam mo namang naglalaro ako sa varsity, di ba? Kasi kailangan ko talaga ng tutor sa math ngayon. Sabi ni Nikki, magaling ka raw dun. Kung pwede mo sana akong tulungan. Pero okay lang naman kung hindi ka pwede. Nauutal kong sabi sa kanya habang kinakamot ang batok ko. Ngumiti siya ng bahagya sa akin, yung ngiting nakakatunaw. At sumagot siya, sige Ramil, kaya kong itutor ka tuwing hapon pagkatapos ng mga klase natin. Doon na nga nagsimula ang lahat, Kuya Will. Ang unang araw na iyon, ang nagbukas ng pinto sa isang karanasang kailanman ay hindi ko akalaing mararanasan. Nang isang tulad kong tapat sa pangarap, ngunit bulag sa totoong nararamdaman ng puso ko. May mga bagay pala na akala mo ay laro lang, pero unti-unti ka na palang tinatalo ng sarili mong nararamdaman. Kuya Will, nagsimula nga ang tutoring session namin ni Jason sa loob ng dorm room ko pagkalipas ng 2 days. Pagpasok pa lang niya sa pinto,
Naramdaman ko agad ang kakaibang bango niya na parang preskong hangin sa umaga. Medyo nahiya pa ako noong una dahil magulo ang kwarto ko. Kung saan-saan nakakalat ang mga jersey, sapatos at iba ko pang gamit sa basketball. Okay, math muna tayo bago ang lahat. Simulan natin sa Calculus Fundamentals para makuha mo ang basic. Panimula ni Jason habang inaayos niya ang salamin niya at binubuklat ang engineering book sa lamesa ko. Napatingin ako sa kanya ng matagal habang nagsolarita siya. Seryoso ang mukha niya kapag nagtuturo, pero may kakaibang lambot ang mga mata niya tuwing napapatingin siya sa akin. Jason, parang papatayin naman ako ng mga numerong yan. Hindi ko talaga makuha kahit anong pilit ko, biro ko habang nakasandal sa upuan. Mahina siyang natawa. Kaya mo yan, Ramil. Kung hindi mo aayusin ang grades mo ngayon, paano ka makakarating sa pangarap mong maging professional basketball player? Tanong niya habang seryosong nakatingin sa akin. Ngumiti ako. Basketball lang naman talaga ang gusto ko sa buhay, Jason. May mga scout na ring sumusubaybay sa mga laro namin. Sana makapasok ako sa isang professional team pagkatapos ng college. Tumingin siya sa akin na may halong pagkamangha. Wow, buti ka pa, malinaw na ang gusto mong tahakin. Ako naman, pangarap kong makapasok sa isang malaking international engineering firm pagkatapos kong mag-top sa board exam. Gusto kong maging bahagi ng mga malalaking skyscraper at infrastructure projects dito at sa ibang bansa. Napanganga ako sa sinabi niya, Kuya Will. Doon ko lang talaga napagtanto na napakalaki at kaseryoso ng mga pangarap niya sa buhay. Habang ipinapaliwanag niya ang mga formula pagkatapos noon, hindi ko na halos napapansin ang mga numero sa papel. Mas nakapokus na ang pansin ko sa boses niya at sa lapit ng balikat naming dalawa sa sulok ng kwarto ko. Para kaming dalawang magkaibang mundo na biglang pinagtagpo sa iisang maliit na espasyo. Habang tumatagal ang oras, parang mas umiinit ang paligid. Paminsan-minsan, dumidikit ang braso niya sa braso ko. At sa bawat pagkakataong iyon, may kakaibang pakiramdam na unti-unting gumigising sa loob ko isang bagay na pilit ko pang itinatanggi noong mga panahong iyon. Kuya Will, isang hapon habang naglalakad ako pauwi galing sa matinding practice namin sa campus court, may narinig akong maingay na gulo sa may likod ng university grandstand. Pagtingin ko sa eskinita, nagulat ako nang makita ko si Jason na pinagtutulungan ng tatlo na malalaking lalaki mula sa ibang department ng university namin. Tinutulak nila si Jason at pinagtatawanan siya habang nakasandal ang likod niya sa pader at halatang takot na takot. Hindi ako nagdalawang isip noon, Kuya Will. Agad akong tumakbo ng mabilis at hinarangan ko sila. Subukan niyo pang hawakan siya kahit isang beses lang, makikita niyo talaga ang hinahanap niyo sa akin. Sigaw ko sa kanila na talagang bumaon sa buong paligid. Kilala ako sa buong campus bilang isa sa pinakamahusay na atleta. Kaya naman mabilis na umurong ang mga lalaki at umalis na lang habang masama ang tingin nila sa amin. Humarap ako agad kay Jason na hingal, namumutla at medyo gulo ang buhok pati ang suot niyang civilian clothes. Ayos ka lang ba, Jason? Bakit ka ba nila pinag-iinitan at ginaganito rito? Tanong ko sa kanya habang dahan-dahang hinahawakan ang dalawang balikat niya para pakalmahin ang pagkabog ng dibdib niya. Yumuko si Jason at medyo nanginginig pa rin ang boses niya nung sumagot siya sa akin. Kasi nalaman nilang gay ako, Ramil. Nag-out ako sa ilang malalapit na orgmates ko nung isang araw, tapos biglang kumalat sa buong department namin. Natigilan talaga ako sa sinabi niya, Kuya Will. Pero hindi dahil sa diring-diri ako o dahil lumayo ang loob ko sa kanya, kundi dahil may biglang kakaibang kurot at sakit akong naramdaman sa puso ko para sa kanya. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata at hinawakan ko ang kamay niya. Huwag mo na silang intindihin, Jason. Kung kailangan mo ng tulong o may manggugulo ulit sa'yo dito sa campus, sabihin mo lang agad sa akin dahil nandito ako para protektahan ka. Simula ng araw na iyon, may malaking nagbago sa turingan naming dalawa. Para kaming pumasok sa isang laro na walang malinaw na rules, kung saan pareho kaming nangangapa pero ayaw na naming huminto. Hindi na lang basta guro at estudyante ang tingin ko sa kanya. Mas naging komportable kami sa isa't isa, palagi kaming nagkukuwentuhan tungkol sa mga personal naming buhay, at mas naging excited na ako tuwing darating ang oras ng hapon
para sa pag-aaral namin sa kwarto dahil unti-unti nang may nabubuong tensyon na hindi na namin mapipigilan. Kuya Will, heto na ang bahagi ng kwento na talagang nagpabilis ng tibok ng puso ko noon at alam kong magpapakapit sa mga nakikinig ngayon. Isang gabi, may napakalakas na bagyo na tumama sa Maynila. Signal number 3 ang ibinaba sa lungsod natin dahil sa sobrang lakas ng ulan at hangin. Nalaman ko mula sa kapatid kong si Nikki na mag-isa lang pala si Jason sa bahay ng tito niya dahil na-stranded ang tito niya sa baha habang pauwi galing sa trabaho. Hindi talaga ako mapakali sa loob ng bahay namin noon. Kahit binalaan ako ni mama na mapanganib ang lumabas dahil sa dilim, hindi ako nakinig. Lumabas pa rin ako at tinakbo ko ang distansya patungo sa bahay ni na Jason habang basang-basa ng ulan. Pagbukas niya ng pinto, gulat na gulat ang mga mata niya sa akin. "Ramil, nababaliw ka na ba talaga? Bakit ka lumabas at pumunta rito sa gitna ng ganito kalakas na bagyo?" Tanong niya sa akin. "Mag-isa ka lang kasi dito, Jason. Sobra akong nag-alala sa iyo." Sagot ko habang humihingal at nanginginig ang buong katawan ko sa tindi ng ginaw. Pinapasok niya ako agad, pinunasan niya ang buhok ko at binigyan niya ako ng tuyong damit doon sa sala. Nakasindi lang ang isang pirasong kandila dahil nawalan na rin ng kuryente. Kaya medyo madilim at may kakaibang pakiramdam na nabuo sa paligid habang walang humpay ang ulan sa labas. Naupo kaming dalawa sa lapag magkatabi habang nakabalot sa iisang makapal na kumot para magpainit. Ramdam na ramdam ko ang bawat hininga niya at ang init ng balat niya tuwing dumidikit siya sa akin. Habang nagkukuwentuhan kami tungkol sa kung anong mangyayari sa amin pagkatapos ng graduation sa college, biglang tumahimik ang lahat. Nagkatitigan kami ng matagal at ang mga mata niya ay kumikinang sa liwanag ng apoy ng kandila. "Ramil," bulong niya, na tila ba may gustong sabihin. Hindi ko na siya hinayaang matapos, Kuya Will. Nilapit ko ang mukha ko at hinalikan ko siya ng mariin sa mga labi para kaming dalawang mitsa na nagkatagpo sa dilim, kung saan ang isang simpleng dikit ay sapat na para magliyab ang buong paligid. Tumugon si Jason nang may kasamang pananabik at doon sa lumang sofa sa sala nila. Tuluyan nang nawala ang lahat ng pumipigil sa amin. Hinayaan naming magsalubong ang init ng aming mga katawan kasabay ng ingay ng bagyo sa labas. Ramdam ko ang bawat mariing hawak, ang mabilis na tibok ng kanyang dibdib at ang paglapat ng aming mga balat na tila doon lang nakahanap ng takas mula sa lamig ng mundo. Kuya Will, naging matindi at puno ng pagnanasa ang gabing iyon, isang marahas pero madamdaming pag-angkin sa isa't isa sa ilalim ng malamlam na liwanag ng kandila. Isang gabi ng matinding emosyon at pagkalunod sa presensya ng isa't isa ang tuluyang nagpabago sa takbo ng aming kwento. Isang karanasang hinding-hindi ko na mabubura sa isip ko habang buhay. Kuya Will, pagising ko kinaumagahan, katabi ko pa rin si Jason habang mahimbing siyang natutulog at nakayakap sa braso ko. Bakas sa mukha niya ang labis na kapayapaan pagkatapos ng gabing iyon. Pero ako, biglang dinalaw ng matinding takot at kaba. Parang bombang sumabog sa isip ko ang realidad ng buhay ko. Natakot ako para sa magiging professional career ko sa basketball. Kung sakaling malaman ng mga manager at coach sa PBA ang nangyari. Sa mundo kasi ng sports dito sa Pilipinas, napakahirap maging open. Dahil ang tingin ng marami, dapat straight at astig ka lang palagi para respetuhin ka. Kaya naman, dahil sa takot ko, gumawa ako ng maling desisyon. Unti-unti akong lumayo sa kanya pagkatapos ng gabing iyon. Pilit ko siyang iniiwasan sa university. Hindi na ako sumisipot sa mga tutorial session namin at hindi ko na rin sinasagot ang mga tawag o text niya sa akin. Iniwan ko siyang nangangapa sa dilim nang walang kahit anong paliwanag. Isang gabi, napansin ng kapatid kong si Nikki ang matamlay kong kilos habang nakatulala ako sa kisame ng kwarto ko noon. Pumasok siya at naupo sa tabi ko upang magtanong, "Ramil, may malaki ka bang problema ngayon? Tungkol ba ito kay Jason?" Direktang tanong niya sa akin. "Hindi ko na alam, Nikki. Hindi ko na maintindihan ang sarili ko ngayon." Sagot ko habang nakahawak ang dalawang kamay ko
sa mukha ko dahil sa stress. May nararamdaman ka ba sa kanya na higit pa sa kaibigan, Ramil? Tanong niya ulit ng may pag-aalala. Huminga ako ng malalim bago sumagot sa kanya. Natatakot ako, Nikki. Paano ang basketball ko? Paano ang pangarap kong mapili sa professional draft next year? Kung malalaman ng lahat ang tungkol sa amin? Hinawakan ni Nikki ang kamay ko ng mahigpit upang bigyan ako ng lakas. Hindi mo kailangang ayusin ang buong buhay mo ngayon, Ramil. Hayaan mo lang ang sarili mong makaramdam kung ano ang totoo. Pero pakiusap, huwag mo siyang saktan sa paraan ng pag-iwas mo. Sobrang gulo ng isip ko noon, Kuya Will. Alam kong nahulog na ako kay Jason, pero natatakot ako na ang pag-ibig na iyon ang mismong maging dahilan para gumuho ang lahat ng pinaghirapan ko sa basketball. Kuya Will, dahil nga sa patuloy kong pag-iwas kay Jason, tuluyang naapektuhan ang performance ko sa court sa mga huling laro namin sa UAAP season. Naging napakamainitin ng ulo ko sa tuwing may scrimmage kami. At palagi akong nakikipag-away kahit sa sarili kong mga kakampi sa team. Isang araw, pagkatapos ng isa naming napakasamang laro kung saan muntik pa akong ma-foul out, hinila ako ng pinakamatalik kong kaibigan at teammate na si Danilo sa gilid ng locker room habang nagbibihis ang iba. Bro, ano bang totoong problema mo ngayon? Nakikita ko kung paano mo tingnan si Jason sa tuwing nanonood siya sa mga laro natin mula sa bleachers. Okay lang naman sa akin. Ano man yan. Best friend mo ako. Teammate mo ako. Kaya walang magbabago sa turingan natin, sabi niya sabay tapik ng mahigpit sa balikat ko. Doon ako biglang natauhan, Kuya Will, kung ang mismong matalik kong kaibigan at kapwa-atleta ay kaya akong tanggapin kung sino ako. Bakit ako sobrang natatakot sa sasabihin ng ibang tao? Kinabukasan, pinuntahan ko agad si Jason sa University Library kung saan madalas siyang mag-aral tuwing bakante ang oras niya. Pagkakita pa lang niya sa akin, halatang kulang siya sa tulog at napakalungkot ng mga mata niya. Jason, sorry talaga kung iniiwasan kita nitong mga nakaraang araw. Hindi mo kasalanan ang nangyari. Pakiusap, huwag mong isipin na may mali kang nagawa. Panimula ko habang nauupo sa tapat niya. Bakit mo ako ginanoon, Ramil? May nagawa ba akong mali? May pagkukulang ba ako noong gabing magkasama tayo? Tanong niya. Nanginginig ang labi niya at halatang pinipigilan na lang niyang mapaiyak. Huminga ako ng malalim bago sumagot. Wala, Jason. Ang totoo, noong umamin ka sa akin tungkol sa nararamdaman mo, napaisip din ako tungkol sa sarili ko. Ngayon ko lang ito sasabihin ng malakas sa buong buhay ko. Pero may nararamdaman din ako para sa'yo. At ang totoo, sobrang natatakot lang talaga ako sa pwedeng mangyari sa karir ko. Tahimik lang siyang tumingin sa akin. Pinunasan niya ang mga luha sa mata niya. Saka dahan-dahang hinawakan ang kamay ko sa ilalim ng lamesa para hindi mapansin ng ibang estudyante sa library. May nararamdaman din ako para sa iyo, Ramil. Matagal na. Bago pa man kita tinuruan, hindi natin kailangang isipin agad ang buong hinaharap. Ang mahalaga, nandito tayo para sa isa't isa. Sa sandaling iyon, para kaming nasa pinakamahirap na bahagi ng isang laro. Mataas ang pressure, maraming pwedeng mawala. Pero handa na akong ipaglaban ang nararamdaman ko. Nawala ang bigat sa dibdib ko, pero alam kong may mas malaki pa akong haharapin dahil malapit na akong gumawa ng pinakamahalagang desisyon para sa magiging kinabukasan ko bilang isang professional basketball player kasabay noon. Kailangan ko ring isipin kung paano ko poprotektahan ang taong unti-unti ko nang minamahal. Dumating na rin ang araw na matagal naming hinintay, Kuya Will. Araw iyon ng contract signing ko sa una kong professional basketball team. Ilang buwan din akong dumaan sa iba't ibang tryout, interviews at training camp bago tuluyang napili. Hindi pa rin ako makapaniwala na mangyayari talaga iyon. Maaga pa lang, nasa venue na kami. Kasama ko si Mama, si Nikki, si Danilo at syempre si Jason. Katabi ko lang siya habang hinihintay ang programa. Nakasuot siya ng simpleng polo. Pero halata kong mas kinakabahan pa siya kaysa sa akin. Paminsan-minsan, napapansin kong mahigpit niyang pinipisil ang sarili niyang mga daliri. Ilang beses akong huminga ng malalim habang hinihintay na tawagin ang pangalan ko. Hanggang sa marinig ko iyon, congratulations Ramil. Tinawag ako ng team owner at ng head coach
para pumirma ng kontrata. Parang saglit na tumigil ang mundo ko. Nagpalakpakan ang buong venue. Niyakap ko agad si Mama, halos maiyak siya sa sobrang saya. Sumunod kong niyakap si Nikki at si Danilo. Pagharap ko kay Jason, hindi na namin kinailangang magsalita. Isang mahigpit na yakap lang ang sapat, para bang lahat ng pinagdaanan namin ay nagsama-sama sa ilang segundong iyon. Bago ako umakyat sa entablado para sa contract signing, mahina kong sinabi sa kanya, para sa atin din to. Ngumiti lang siya habang namumuo ang luha sa mga mata niya. Pagkatapos ng programa, sunod-sunod ang bumabati sa akin. May mga kinakamayan, may nagpapakuha ng litrato, at may gustong makipag-usap. Pero sa totoo lang, may mas mabigat akong iniisip kaysa sa pagiging rookie player. Pakiramdam ko kasi, nasa harap na ako ng panibagong laban, hindi na iyon tungkol sa basketball, kundi tungkol na sa buhay ko. Habang papalabas kami ng venue, napansin kong may ilang tao ang napatingin sa amin ni Jason. Siguro dahil halata kung gaano kami kalapit sa isa't isa. Wala namang nagsabi ng kahit ano, pero ramdam kong parang may hangin na unti-unting umiihip papunta sa direksiyong matagal naming iniiwasan. Huminto ako sa paglalakad. Tiningnan ko si Jason. Pagod na rin siyang magtago, kita ko iyon sa mga mata niya. Doon ko naisip na kung kaya kong humarap sa libo-libong tao sa loob ng court, baka kaya ko na ring harapin ang totoong laban sa labas nito. Hindi ko pa alam kung kailan ko sasabihin sa lahat. Pero sa araw na iyon, ginawa ko na ang pinakamahalagang desisyon. Hindi na ako mabubuhay sa likod ng anino. Ano man ang mangyari pagkatapos noon, gusto kong dumating ang araw na hindi ko na kailangang itago ang taong pinakamahalaga sa buhay ko. Pero Kuya Will, gaya nga ng sinabi ko sa inyo, hindi lahat ng kwento ng pag-ibig ay nauuwi sa masayang ending. Minsan, kahit gaano ninyo kamahal ang isa't isa, darating pa rin ang panahon na kailangan ninyong maghiwalay para habulin ang mga pangarap ninyo. Pagkalipas ng halos 2 months, nagsimula na ang bagong yugto ng buhay namin. Kailangan ko nang mag-focus sa training at sa sunod-sunod na biyahe bilang bahagi ng isang professional basketball team sa local club natin. Si Jason naman, dahil sa sipag at talino niya, ay nabigyan ng full scholarship sa isang university sa Amerika para ipagpatuloy ang postgraduate studies niya. Pangarap niyang maging isang tanyag na structural engineer na hahawak ng mga malalaking infra projects, at alam kong iyon ang pagkakataong matagal na niyang hinihintay. Bago dumating ang araw ng pag-alis niya, nagkita kami sa lumang covered court sa barangay namin, doon sa lugar kung saan madalas akong mag-ensayo kapag tahimik na ang paligid. Gabi na noon. Ang ilaw mula sa lumang poste lang ang nagbibigay liwanag sa buong court. Tahimik ang paligid, pero pakiramdam ko, ang bigat ng bawat segundo. Aalis ka na pala next week. Mahina kong sabi habang pinapaikot ang lumang bola sa kamay ko. Ngumiti lang siya sa akin. Oo, at ikaw naman, magsisimula na rin sa bagong chapter ng karir mo. Tumango lang ako noon. Hindi ko alam kung ano ang tamang sabihin sa kanya. Pakiramdam ko kasi, parang may unti-unting pintong nagsasara sa pagitan naming dalawa. Makalipas ang ilang sandali, siya rin ang unang nagsalita sa aming dalawa. Natatakot ka ba? Tanong niya sa akin. Hindi ako agad sumagot sa kanya. Oo, mahina kong amin. Hindi dahil sa layo. Natatakot ako na baka habang tumatakbo ang oras, iba na tayo pag nagkita ulit. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin noon. Kita ko ang pamumuo ng luha sa mga mata niya, pero pilit pa rin siyang ngumiti. Ramil, kahit saan man tayo dalhin ng buhay, hindi mabubura ang mga pinagdaanan natin. Ikaw ang taong nagturo sa akin na hindi kailangang magtago habang nagmamahal, at iyon ang dadalhin ko kahit saan ako mapunta. Hindi na ako nakasagot sa sinabi niya, Kuya Will. Pakiramdam ko noon, parang may ilaw na unti-unting namamatay sa paligid namin. Hindi dahil nawala ang pagmamahal, kundi dahil dumating na ang oras para bitawan ng isa't isa. Wala kaming naging malaking eksena o iyakan. Wala ring mga pangakong hindi namin kayang tuparin. Nagpasya lang kaming palayain ang isa't isa habang buo pa ang respeto at pagmamahal namin sa aming puso.
Masakit, Kuya Will. Sobrang sakit. Pero minsan, ang tunay na pagmamahal ay hindi lang tungkol sa pananatili sa tabi ng isa't isa. Minsan, ito rin ang marunong bumitaw para makalipad ang taong mahal mo patungo sa kanyang pangarap. Hanggang ngayon, magkaibigan pa rin kami. Hindi na pareho ang landas na nilalakaran namin, pero dala pa rin namin ang mga alaalang minsang naging tahanan ng isa't isa. At doon nagtapos ang kwento ng taong hindi lang naging tutor ko sa math, kundi naging isa sa pinakamahalagang taong dumaan sa buhay ko. Maraming salamat, Kuya Will, sa pagbasa ng sulat ko. Sana ay may natutunan at may naiwang aral ang kwento kong ito sa lahat ng nakikinig ngayon. At doon nga nagtatapos ang sulat na ipinadala sa atin ng ating kaibigang si Ramil. Napakabigat, pero napakagandang kwento ng pag-ibig at pagpapalaya. Alam mo, Ramil, habang binabasa ko ang sulat mo, ramdam ko yung bigat sa dibdib mo noong gabi na maghiwalay kayo sa lumang covered court. Pero believe ako sa iyo, bro. Hindi lahat ng lalaki, lalo na sa mundo ng sports, ay may tapang na harapin ang totoong nararamdaman ng puso nila. Dinig na dinig ko ang maturity ninyong dalawa ni Jason. Ang maipapayo ko lang sa iyo, Ramil, huwag mong isipin na nabigo kayo dahil lang hindi kayo ang nagkatuluyan sa huli. Minsan kasi, ang mga tao ay dumarating sa buhay natin hindi para manatili habang buhay, kundi para baguhin at ayusin tayo para sa susunod na yugto ng ating kinabukasan. Ang moral lesson dito ay malinaw. Ang tunay na pagmamahal ay walang kasakiman. Kapag tunay mong mahal ang isang tao, mas pipiliin mo siyang makitang lumilipad at natutupad ang mga pangarap niya. Kahit nangangahulugan pa yan na kailangan mo siyang bitawan. Naging anino kayo ng isa't isa sa dilim. At ngayon pareho na kayong naglalakad sa ilalim ng liwanag ng tagumpay. Kayo naman, mga ka-desires na nakikinig ngayon, anong masasabi ninyo sa kwento ni Ramil at Jason? Tama ba ang naging desisyon nilang palayain ang isa't isa para sa kanilang mga career at pangarap? O dapat ba ay ipinaglaban pa rin nila ang kanilang pag-ibig kahit magkalayo sila? I-comment ninyo ang inyong mga payo at saloobin sa ibaba bago natin tuluyang isara ang ating programa para sa gabing ito. Huwag kalimutang i-like ang videong ito, mag-subscribe sa ating channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong kasama sa ating mga kwentuhan dito sa M2M Desires. Hanggang sa muling pagbubukas ng ating mga puso, ako ang inyong kaibigan, si Kuya Will. Nag-iiwan sa inyo ng paalala, marunong tayong magmahal, pero matuto rin tayong bumitaw kung doon sila masasaya. Good night, Pilipinas!